Bakit paulit-ulit ang baha? Saan napupunta ang pundo para sa flood control? Tuwing malakas ang ulan, maraming lugar na muling binabaha. Kaya natural lang na itatanong ng mga mamamayan, kung malaki ang pundong inilagay sa flood control projects, bakit marami pa ring lugar na madaling binabaha? May mga proyekto para sa drainage, pumping station, river improvement, at flood control structures. Pero kapag hindi naging maayos ang pagpaplano sa construction o maintenance o paggamit ng pundo, maaaring hindi makamit ang proyekto ang layunin nito. At dito pumapasok ang malaking tanong tungkol sa korupsyon at anomalya. Kung may pundong inilaan para protektahan ang mga komunidad laban sa pagbaha, dapat malinaw kung saan ito ginastos. Natapos ba ang proyekto? Tama ba ang pagkakagawa? Tukma ba ang plano at aktual na proyekto? At kung may irregularidad, sino dapat ang managot? Hindi sapat ang puro proyekto at budget announcement. Ang kailangan ng publiko ay transparent na paggamit ng pera para sa bayan at konkretong resulta. Dahil ang tunay na sukatan ng flood control project ay hindi kung gaano kalaki ang budget, kundi kung nababawasan ba talaga nito ang panganib sa pagbaha sa mga tao. Kaya sa bawat pagbaha, hindi lang tanong kung bakit umuulan ng malakas. Siyempre, mapipigil ba yan? Hindi na ho dapat itanong yan, bakit umulan ng malakas at bakit laging bumabaha, no? Dahil kapag tag-ulan po talaga ay hindi mo mapipigil yan. Pag season ng ulan, uulan talaga yan. Kaya hindi ho talaga maiwasan na babaha, no? Ang tanong lang ho dito, kung maayos ba, kung natapos ba ang ating mga flood control para ho mababawasan ho ang panganib ng bawat Pilipino na nananirahan po dito sa Pilipinas, no? Dahil halos hindi lang ho dito sa Luzon, kundi sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ay mayroon hong mga area na madali ho na bahain, no? Kaya kailangan maging maayos ang pagkakagawa ng mga flood control projects natin, no? Kaya dito pumapasok yung malaking katanungan natin, no? Maayos ba ang flood control system? At nagamit ba ng tama ang pera para sa bayan? Yun po ang malaking tanong na hanggang ngayon ay wala pa ho konkretong sagot, no? At hanggang ngayon ay hindi pa ho binigyan ng pansin ng ating ahensya sa ating gobyerno ang pagtutok sa pag-imbestiga sa malaking problema ng korupsyon sa ating bansa. Kung may ebidensya sa korupsyon, dapat itong imbestigahan sa mga kinaukulang ahensya at panagutin ang sino mang mapatunayang lumabag sa batas. Dito naman ho tayo sa good news. Noong panglimangsuna ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na niya na malapit nang papatawan ng patong-patong ng kaso ang former speaker na si Martin Romualdez, no? So isang good news ho yan, pero ang malaking katanungan kung kailan ito papatawan ng patong-patong na kaso at ang malaking tanong dito kung uusad nga ba ang kaso kapag mapapatawan na ng kaso. So ito po yung inihintay ng lahat, ang magiging resulta nito. Panoorin ho natin ang talumpati ni Senador Rodante Marcolita tungkol ho dito sa malaking corruption sa ating bansa, no? Tungkol dito sa pagnanakaw ng harap-harapan sa pera sa kaban ng bayan, no? Bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Sabihin niyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Sinabi ho dito ni Senador Rodante Marcolita na 9 na buwan nang nakalipas, bakit hindi itutuloy ang pag-imbestiga sa flood control? At bakit ito pinipigil at bakit ito hinahadlangan na ito po ang dapat pong tututukan na malalaman kung sino ang nagnakaw sa pira at sino ang mga sangkot sa korupsyon na gumamit ng pira na nakalaan sana ito sa pundo budget ng flood control, no? Ang sabi ho dito ni Senador Rodante Marcolita na para ho tayong nanakawan ng tanghaling tapat at yung mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. So ibig sabihin, kitang-kita at klarong-klaro dahil wala hong maskara eh. At sabi pa ho niya dito, ayon sa kanyang description, yung mga magnanakaw ay nakabarong pa, no? So, alam na ho ng taong bayan at ng mga Pilipino kung sino ang tinutukoy ho dito ni Senador Rodante Marcolita. Kaya
dapat itong tututukan, itutuloy ang investigation, at kung matukoy kung sino, dapat itong mapanagot at maibalik ang pira ng taong bayan para ito po ay magastos ng maayos at maging solusyon ho ng matagal na hong problema sa ating bansa. Kung kayo ho ang tatanungin mga ka-GGV, dapat bang ituloy ang pag-imbestiga sa flood control? Kung mayroon po kayong mga nais sabihin, i-comment nyo lang ho sa ating comment section. At kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin po kayo para updated ho kayo sa mga videos na i-upload natin. Thank you so much for watching the GGV Channel TV. Bye-bye!